Dito ay isa sa tanong ni Leo about XL. XXL. XXL? Double XL? Pero nga kasi, siya considering your popularity. At saka, logically, bakit maraming nagagalit sa'yo? Bakit maraming nagagalit sa... Maraming galit sa'yo. I'm aware of it. Actually, hindi naman ako masyadong aware sa maraming galit sa akin. Maybe sa nakikita ko sa social media, kung tatanungin niyo po ako regarding social media, syempre hindi naman natin makokontrol ang mga tao kung ano man ang sinasabi. Even a 5-year-old kid can write whatever he wants sa social media. With other people, maybe it's because nami-misjudge lang po ako. And I really don't have the intention of offending anyone. Wala naman po yun. I'm really an approachable person. Masiyahin po akong tao. Maybe kasi pag tinuruan ako ng magulang ko na to always put your head down. Never talk unless you're spoken to, parang ganun. Kasi minsan, na-try ko rin po kasi yun na ako yung nag-i-engage. Na ako yung nauunang, kamusta? Sometimes it comes off too strong. So tinatry ko i-tame down yun. So maybe nami-misjudge lang po ng tao, pero I just want to let everyone know na approachable po ako na tao and hindi po ako masamang tao. Yun. Tsaka Tito Isaac, kapag hitik sa bunga yung puno, naturalmente nababatuhin. Diba? Ano yan eh? That's the price of fame. Diba? You can't please everybody. So those you can please, you really have to think. Ganun lang yun. Okay. PR na PR. I love you guys. We have a question from Gracie Borlangan. Parang may pinagdadaanan ka. Hindi ako. Question ko, since na-mention a while ago na parang talagang in-tune ka talaga sa music, masasabi na ba na ang first time mo talaga is music, then plus na lang yung acting? Mas na-introduce mo sa akin ng music. Kasi nung maling po ako yun ang po pinag-take ko sa school. And syempre yun din ang pangarap ko nung maliit na bata ako. Gusto kong tumugtog ng piano. Gusto kong makapasok sa isang conservatory. And syempre, thankfully na nakapasok ako bilang artista. And yun, I guess nagsama-sama, combine na lang po lang. Ano yung masasabi mo sa mga fans mo na continuous pa rin yung support, lalo nakakapanalo mo lang dun sa PEP Award? Ayun, maraming salamat. Nung PEP na balitaan ko na isang taon nga yung voting. And hindi ko in-expect na syempre nakakatuwa rin yung pakiramdam na aakit sa stage tatanggap ng award na nabibigyan ng acknowledgement yung mga ginawa ko. So, thank you, maraming salamat, and I will always be grateful. Kung nandiyan man sila, for the meantime, they come and go, okay lang yun. Thank you sa lahat ng support. Thank you, Gracie. Our next question will come from Tito Mario Bautista. If there's one song in the album na i-dedicate mo kay Tim, what would it be? And then, how did you feel when after Bride for Rent, which was a big hit, he was paired with Coco in the early Yung kanta, unahin ko na po yung kanta. Siguro kung yung kanta, ang magandang kanta, pero hindi po ako nagsulat, yung Keep in Mind. Dahil that was coming from another writer. Tapos yun yung sa nakikita niya, yung kumbaga yung sa actions na pinapakita namin sa mga lumalabas sa TV, doon niya binasi yung kanta. So parang swak na swak sa amin. So parang sa akin, Keep in Mind. And when Kim was paired with Coco, okay lang naman po. Siyempre nagtatrabaho naman po kami. It's watching her work, watching her be successful at Telsiani, okay lang po yun. And, kaya kayo ulit magsasama, are you doing any music together? Nabalitaan ko nga po sa nung last contract signing, meron po kami 2 pelikula together. One with Miss Ai de las Alas po, and another one with Direct Joyce Bernal. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Tito Mario. We are down to our last 2 questions. At ang isa sa magtatanong dyan ay si Ian Scarper. Alak! Nabibigla ako sa iyo. Hi, Sian.